Pinag-aaralan ng Department of Health kung dapat na bang ipagbawal ang mukbang vlogs kasunod ng pagkamatay ng isang vlogger. At kaugnay niyan, makakapanayan po natin si DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga po, ASEC, si Maris Puet, at live po tayo sa unang balita. Hi, magandang umaga, Maris. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa atin. Alright, ASEC, una po sa lahat, kasunod po ng public health warning na inilabas niyo po nung Biyernes, nung nakausap ko po kayo at si Secretary. Malaki na po ba ang tsansa na iban na nga sa bansa ang mukbang vlogs? Kumusta po ba ang investigasyon natin doon sa vlog ni Dongs? Yeah, Marisa, ang ating regulation kasi isang spectrum yan, no? Mula sa sinabi nga ng Secretary na public health warning na ginawa na natin, papunta dun sa ban, pero marami pang mga hakbangin sa gitna. Kasi kailangan malaman natin ano ba ang dahilan kung bakit itong mukbang saka yung bangson. Yun yung dalawang salita, no? Eating while broadcasting, kaya siya tinawag na mukbang in Korean. Kailangan natin tignan, ano bang sitwasyon? Meron ba yung mga mental health conditions involved? Ano yung kanyang sibling epekto sa ating pagkain at sa mga viewer at sa gumagawa? So, hindi pa ban kaagad. Alright. Pero sa dami po ng content creators online, paano po kaya mamomonitor kung sakasakali? Yeah, isa pang magandang punto yan, Maris, no? Kasi remember, you mentioned content, no? Ang public health kasi ayaw rin natin na masyadong nag-i-impinge on free speech. Kung kailangan ay kailangan gawin. Pero kung tayo ay hindi naman dapat gumawa noon, may ibang paraan, doon tayo pumupunta. Kasi pati yung monitoring, mahirap gawin yan eh. What makes a particular broadcast mukbang, which is a threat to public health, if that is established, versus ibang bagay na maaaring expression lamang. Yan ang mga kailangan nating gawing pulido para hindi tayo mat-challenge sa korte kung kailangan nating gawin mang itong ban. Ano po ba ang posibleng epekto ng ginagawang mukbang sa ating katawan? Kasi karaniwan naman po, kung halimbawa, i-video mo yung sarili mo, parang mukhang kinakain mo yung ganun karami, pero sa totoo naman, hindi naman talaga nila kinokonsume lahat. Ano ang epekto nito? Yes. Over the weekend, tinignan namin itong mukbang phenomenon nga, no? At mukhang dalawang aspeto yung kailangan natin na aralin. Una, yung napag-usapan na natin noong Friday kasama si Secretary Herbosa, yung dietary aspect. National Nutrition Month pa naman ngayon, dapat pinggang Pinoy ang pinag-uusapan, yung Go, Grow, and Glow Food. Sakto, Pag puro grow, kasi yung fried chicken, kunyari, no, puro grow yan, puro karne, puro protina. So, hindi balanse. Tapos yung pinggan, hindi pinggan, kundi palanggana. So, hindi siya tama sa portion size. But the other aspect, Maris, is also yung dahilan kung bakit may nanonood, no? No, sa aming preliminary research this weekend, apparently kaya siya sumikat kasi maraming feelings of loneliness na mukhang nare-resolve kapag nanonood sila ng isang mukbanger, ng broadcaster. Kasi feeling mo nakikikain ka. Yun yung parang titin naming aspeto. Alright, pero gaano lang ba dapat karami yung kinakain ng isang tao sa kada meal o kaya sa buong araw? Right. So, una sa lahat, tignan natin yung ating standard na plato, no? Kaya tinawag siyang pinggang Pinoy. Yung pinggan natin, typically isang pinggan na tama na eh. And it can also be smaller for depending sa ating activity level or sa ating size. Siyempre, ang bata, mas konti. Ang matanda na mas aktibo, mas marami. Tapos huwag natin kalimutan yung balance. Sa mukbang kasi, typically, Marie, sa mukbang, isang uring pagkain lang. Ang balance, dapat meron kang prutas at gulay na halos kalahati ng plato. Okay. Tapos nasa mga 1/4 yung carbohydrates. Balikat pala, 1/2 yung carbohydrate, 1/4 yung ating vegetables and fruits, tapos yung other 1/4 yung ating grow foods, yung ating proteins. So yun yung dapat kinakain natin. So hindi na po ba dapat nagte-take two kapag halimbawa nasa handaan? Well, ako nagte-take two ako. It's a matter of personal preference. And also your body's signal. Ang ating katawan ay mayroon napakalakas na mga chemical, hormonal signals. So kapag napupuno na tayo, yung term na ginamit ni Secretary Herbosa, yung satiety, it's a medical term na ibig sabihin busog ka na. So pag naramdaman natin yung kabusugan, typically ay tama na. Alright. Sabi ng isang content creator naman na nakausap ko rin nung Biyernes sa ASEC,
yung pagmumukbang daw hindi naman lahat masama ang naidudulot dahil may mga viewers sila na nagpapasalamat sa kanila dahil nakakatulong daw yung ganong klase ng vlog sa kanilang eating disorder. Yung mga walang ganang kumain, kapag napapanood sila, nakakakain at syempre gumagaling sila. Hindi naman daw laging sa cancer o sa kung anumang sakit namamatay daw ang tao. Minsan sa gutom na namamatay din. So ito raw ay nakakatulong sa kanila. Yan ang kailangan natin tignan, Maris. Yan yung second aspect. Yung napag-usapan kasi natin is about the dietary. Yun nga, kung gaano karami, kung anong klase yung pagkain. Pero yun yung medyo natututo rin yung Department of Health na tinignan namin. Sabi ng mga international analysts, itong mukbang, kaya siya naging sikat kasi meron pakiramdam na para kang nakikisalo. Nakaupo ka sa harapan ng TV, kumakain ka mag-isa, pero dahil merong vlogger and yung traditional na mukbang is live. So pwede kang mag-text, pwede kang, parang unang hirit na kumakain kayo sabay-sabay. Yes. Tapos sa harapan ng TV, tapos kinakausap niyo yung viewer. So nagkakaroon ng feeling. Now, the question, Maris, is, baka naman pwede yung kinakain hindi excessive, hindi high in salt, fat, and sugar. It can actually be a Filipino version na gawin nating pinggang Pinoy, tapos nakikipag-usap tayo sa ating kababayan. Maybe that's the way forward. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa panahon niyo rin po, DOH spokesperson ASEC Albert Domingo. Makikibalita kami sa inyo kung talagang aabot po ba sa ban na ang mga mukbang vlogs na yan. Salamat po. Okay, Maris. Maraming salamat and good morning. Good morning. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.